lecture ko about Essential C. So alam na natin yung Basta Natural, 21 years na on air at very strict po ako pagdating sa mga product na pinopromote ko, ini-endorse ko until such time na ako mismo nag-create na, nag-formulate ng sarili kong product. Ito na yung essentials. Essentials A, B, C, D. So ang naunang lumabas ay Essential D in the brand of Hermon, yung Meta X. So same lang po yan, may konting difference lang na dinagdag para masabi na hindi magkapareho. Pero still, yung diabetes control complex na component niya ay nandyan. So yan po tatak Basta Natural. So more than 20 years na, walang pagbabago yung schedule ko, prime time, 7 to 8 ng gabi, Monday to Friday. Kaya lang nitong past few days na nasa abroad ako, pina-replay kasi mahirap po yung signal sa China. Napakahirap ng internet sa China sa totoo lang. Hindi internet ang tawag niya, intranet. Kasi sa kanila lang hindi ka pwedeng pagka sa labas nagulat nga yung kausap ko bakit may Google kasi wala pong Google sa China. Control. So may ginagamit lang akong apps para makapag contact, makapag-Google, makapag-Facebook, pero basically wala pong ganun sa China. Sobrang hina pa ng internet. So ito na po yung ating Essential C, bioflavonoid complex. Nasa likod ng bioflavonoid, kung mapapansin nyo, may heartbeat. Kasi itong formula na to was created to help dun sa mga may maintenance. Una, para ma-control natin yung mga side effects ng mga gamot na inyo pong iniinom. Alam naman natin, ang daming side effects po ng mga gamot, so ito po yung pwedeng makatulong. So bioflavonoids. Ano ba yung bioflavonoids? So nasa mga prutas po ito. Ang bioflavonoids pwede rin pong source ng vitamin C. So alam natin ang mga prutas, gulay, mayaman sa vitamins. Pero yung kaalaman about bioflavonoids lately lang. 1990s, nagkaroon ng interest sa bioflavonoids kasi nakita yung mga health benefits at ang major benefit na binibigay ng bioflavonoids is to protect vitamin C. Kasi ang vitamin C po ay isang water-soluble vitamins. Kailangan inom ka ng inom araw-araw kasi hindi siya na-store sa ating katawan. As water-soluble, naiihi lang natin yung sobra. So ang bioflavonoids pumoprotekta sa vitamin C para hindi siya ma-oxidize, para hindi siya maiihi. So para mas ma-absorb siya ng ating katawan. Ang maganda, yung mga pagkain na mayaman sa bioflavonoids, sila din yung mga pagkain, mga gulay at prutas na mayaman sa vitamin C. Kaya magka-complement talaga yung dalawa na yan. In fact, nung sumikat ang Fernseh, isa din ako sa nag-promote niyan. Sila yung ang Fernseh unang nag-promote sa program ko sa Basta Natural. At ang unang sinabi ko sa may-ari kay Sir Tomanita na kailangan nyo ng bioflavonoids. Kaya naglabas sila ng isang product na bioflavonoids lang. Yun na yung iFern yata, yung product nila. Pero sa atin, sinama ko siya. Yan yung mga nakikita yung fruits sa gilid, yan po yung mga sources natin ng bioflavonoids na kasama dito sa ating Essential C. Yan yung acerola, ito yung Indian gooseberry, yan mga prutas ano. Ang flavonoids tinatawag din na vitamin P na kasama diyan yung hesperidin, quercetin, diosmin, yan, rutin. Madami pong mga flavonoids yan na kailangan for proper absorption ng vitamin C. Sa mga study, nakita na it enhance and prolong yung action ng vitamin C. Lalo na ngayon na, di ba, ang pinag-uusapan dito sa Pilipinas, alam nyo yung Mpox, di ba? Monkeypox. Actually,
ayoko sanang i-discuss yung monkeypox kasi kaya yan ay kumakalat basically sa male-to-male sexual contact. Yan yung naging history niyan. So alam nyo naman yung nangyayari sa ating society. Kaya religiously, I don't want to tackle that kasi ayokong makapagsalita kasi sa akin personally, ang ang religious affiliation ko, dalawa lang yung created, lalaki at babae. So, yung dahilan ng monkeypox. Pero itong pinag-uusapan natin, malaking tulong to prevent infection para mapalakas yung ating immune system. At the same time, may iba pang mga benepisyo na maitutulong. Kasi ito proven na nagpapalakas po ng immune system. It helps prevent cancer and uh, cardiovascular diseases. May mga presentations tayo ng mga nakaraan. Ano yung talagang dahilan ng cardiovascular diseases, kakulangan ng vitamin C, ng lysine, ng mga phytonutrients, ng beta-carotene na kailangan para maging matibay yung ating mga ugat. Kasi kahit nandyan yung vitamin C, kung walang bioflavonoids, hindi siya masyadong na-absorb ng katawan, leading to lower level ng collagen. Pag mababa yung collagen, doon tayo nagkakaproblema ng yung humihina yung ating mga ugat. Kaya tumataas yung chance ng cardiovascular diseases. So ganun siya kaimportante. Ang vitamin C is one of the safest and most effective nutrients. Diba? Nung kasagsagan ng pandemic, ito yung pinapainom talaga with zinc. Pero sa mga pag-aaral, pagkakulang ka sa vitamin C, malaki yung problema sa ating immune system, sa ating cardiovascular system, sa mata, sa ating skin. Kasi ang dami pong ginagawa ng vitamin C sa ating katawan. Kaya lang, ang nakakalungkot, ang nalaman lang nating vitamin C is just ascorbic acid. Pero ang ascorbic acid is just a fraction, is just a component, an isolate mula dun sa mga natural na vitamin C. So bakit in-isolate? Kasi noon, kailangan nila ng pagkakakitaan ang ascorbic acid, na-patent siya. So na-control yung production. So yun ang na-promote. And ang patent, hindi naman po nagtatagal. May certain time lang. Kaya ngayon, talagang palasak na yung vitamin C. Ngayon, sa akin, ang ascorbic acid is just an isolate. Para masabi na vitamin C, dapat nandyan itong mga component like protein, yung factor K, factor J, factor P, bioflavonoids, ascorbinogen, tyrosinase, mga iba pang mga component na hindi mo basta-basta makukuha doon sa mga tablet or capsule. Kaya nga mas maganda na yung mga sources natin ay natural fruits and vegetable. Even sa mga capsule, I'm not using pure na vitamins na ascorbic acid, kundi ang ginagamit natin halimbawa yung acerola, Indian gooseberry na magandang source din ng vitamin C at bioflavonoids. Pero may iba pa tayong dinagdag sa ating essential C na ito yung minamarket dito sa Go Beyond. So hindi lang po siya yung dating formula na essential C na nasa clinic, itong nasa Go Beyond ay improved formula na ang isang idinagdag ko dyan na major component is coenzyme Q10. Ngayon, bakit ko Q10? Mamaya i-discuss ko po yan. Maintindihan natin ang vitamins, hindi po siya pwedeng i-isolate from their complex like yung ascorbic acid lang. Sabi ko, ang ascorbic acid is not true vitamin C, kundi component lang siya. Commercial form lang siya. So para mas maging totoong vitamins, dapat nandun yung mga component na binanggit ko kanina. Ngayon, isa pang component, yung zinc, which is an essential mineral na kaya lang ang zinc, double edge ito na pagka sumobra, delikado rin. So dapat tama lang. Kung matatandaan nyo, kasagsagan ng pandemic, pinamigay yung zinc. Nagkaubusan din ng zinc, even yung supplier ko sa Amerika. Hindi sila nagbebenta during that time ng more than 2 bottles. Imagine, during pandemic, mag-order ako dati ng
Before pandemic, nakaka-order ako as many as 500 bottles ng zinc. Pero nung pandemic, tigda 2 bote lang yung inaalaw. Pinakita lang kung gaano siya kaimportante in partnership with vitamin C sa pagpapalakas ng ating immune system dun sa paglaban natin dati sa COVID. Kasi pagka na-COVID ka, pag nawalan ka ng pang-amoy, ng panglasa, magkaugnay po yan, zinc po yung nakakatulong para manumbalik yung pang-amoy at panglasa, yung gana sa pagkain. Kaya lang, pagka sumobra yung inom ng zinc, ang effect niya ganun din, nanunuyo yung nasal passages, mawawalan ka din ng pang-amoy. So it should be balanced dapat kasi pag sumobra, yung symptoms ng kulang, ganun din yung symptoms pagka sobra. Kasi kailangan siya for proper sense of taste and smell. Madami pong benepisyo ang zinc. Kaya lang dapat balance lang ito sa ating katawan. Ang isa pa ay lysine. Sa mga bata, sa mga matatanda, importante ang lysine kasi ito'y pampagana sa pagkain. Kailangan siya sa calcium absorption, sa muscle building. Kung ikaw ay nagpapagaling, let's say after surgery, kailangan po ang lysine. Kasi yung panghihina ng katawan, di ba, wala kang gana sa pagkain, ito po yung binibigay. Mapapansin nyo sa mga commercial ng vitamins na pangbata, laging ini-emphasize nila lysine na pampatangkad. Kasi pampagana siya ng pagkain, kailangan siya para sa pag-build ng protein sa ating katawan, sa calcium absorption, pampatibay ng buto. So, ganun siya ka-importante. At the same time, nung nakaraan na-explain ko yung role ng lysine sa prevention ng blood clotting, sa production ng collagen na kailangan para makaiwas tayo sa cardiovascular diseases. So we need also potassium, isa din ito sa component ng ating essential C. Pero ang potassium po na ito ay potassium ascorbate. Ibig sabihin, it's a potassium na paired with vitamin C. Is yung ascorbate form na potassium. At kailangan natin ang potassium pampalakas ng ating katawan. Pero pagkakulang, medyo magkakaproblema tayo, yung palpitation, nandyan, mahirapan kayong huminga. So ito yung mapapansin nyo sa pag-inom ng essential C. Alam ko, merong mga ilan na nabigyan natin nung mga nakaraan na i-promo natin libre. Yung mga nanalo ng raffle, napadala ko yung kanilang mga essential C. I hope na naramdaman nyo na yung effect nung essential C. Nung nakaraan si Dato from Zamboanga ay sinabi niya yung naging effects sa kanya ng essential C. Kaya abangan nyo po kasi limited pa lang yung supply natin, ang darating nasa 200 bottles lang by next week. So yung karamihan by September 5 to 10 yung nasa 800 bottles. Pero yun lang. So kailangan natin na kaya ako pumunta din ng abroad to secure yung supply natin. Kasi napansin ko medyo mabagal yung production nila. So kailangan kong makipag-usap para ma-priority lahat ng mga orders ko kasi pati sa clinic pwedeng magka-problema. So ito yung mga component, potassium, yung lysine, yung zinc, potassium ascorbate, so ang function niya, potassium and as vitamin C, sa antioxidant activity, sa collagen production, para sa puso din ito. So it's a form of vitamin C na hindi siya acidic. Kasi pangkaraniwang alam natin is sodium ascorbate. Kaya lang pag sumobra po yung sodium, medyo nagkukos siya ng palpitation. And to balance that, ito pong potassium ascorbate nakakatulong para malesen yung palpitation at saka makontrol natin yung sobrang sodium kasi ito po ay meron talagang alkalizing effect para dun sa mga gusto na makontrol yung acidity dahil sa vitamin C. So, ang isa pa is magnesium. So, kailangan natin ang magnesium para protektahan ang ating cells against free radicals. Kailangan din ito sa synthesis ng
ng collagen. Yan, para din ma-maintain na healthy yung ating nervous system. So, magnesium ascorbate po yung kasama sa ating essential C. Pero ang major component, katulad ng binanggit ko, bukod sa vitamin C, pangalawa ay coenzyme Q10. Ang CoQ10 po, pagdating sa mga supplement, ito po yung isa sa pinakamahal na supplement na available. Kung check nyo online, usually 20 pesos pataas, 30 pesos pataas. May iba na 41 pesos ang CoQ10. Kasi yun po yung presyo talaga ng CoQ10 kasi ito'y napaka-importante. Pero um, dahil sa yung supplier ko po ay matagal po ng supplier, binigyan ako ng presyo na mababa kaya naibigay natin ng ganun lang yung presyo ng ating essential C bioflavonoids. Pero isa din ito sa major component. Ang CoQ10 ay isang antioxidant na pinoproduce ng ating katawan naturally. So kailangan ito for growth and maintenance. Kaya lang habang umiidad, habang umiinom tayo ng kung ano-anong gamot, habang medyo tumataas ang sugar, kapag ka nai-stress kayo, kapag ka umiinom kayo ng mga gamot na pampababa ng cholesterol o anumang maintenance, bumababa yung level ng CoQ10 sa ating katawan. So, nakita ang mababang level dun sa mga may heart disease. Kaya nga sabi natin, ang essential si bioflavonoids, it's not a vitamin C. It's a complex kasama yung vitamin C na specifically formulated para sa merong cardiovascular diseases. Kasi bukod sa vitamin C and bioflavonoids, itong CoQ10 ang isa din sa major component. Ngayon, pagdating sa mga research, dun sa mga may heart failure, isang risk factor yung mababang CoQ10. Yan, sa may heart disease, coronary heart disease, high blood pressure, diba? Nandun yung oxidative stress and cell damage. At sa mga pag-aaral, nakakatulong ang CoQ10 para ma-improve yung symptoms. Makontrol natin yung mga complications. So nakakatulong siya na pampababa ng blood pressure. Kaya dun sa mga nakainom na, ang mapapansin nyo, sumasarap yung tulog, nare-relax, which is very helpful para bumaba yung blood pressure. Kaya yun ang isa sa nagagawa niya, pampababa ng blood pressure. And recently, dun sa GC ng consultation, may mga nagtatanong din about migraine, pagsakit ng ulo, ano po. Pero dun sa mga OFW, hindi po kasama yung pagsakit ng ulo dahil yung mga umaasa po sa inyong mga anak ay nangungulit dahil wala kayong maipadala. Ano po? Yan, ganyan din po ako dati sa nanay ko. Ito ay migraine dahil sa pagsakit ng ulo na merong mga brain changes. Kasi pag mababa yung mitochondrial function sa ating brain, yun yung nagkakaroon ng migraine. Pag sinabing migraine, ito yung pagsakit ng ulo na may mga aura, ito yung pagsakit ng ulo na natitrigger siya ng sobrang ingay, sobrang liwanag. So ibang klaseng pagsakit dito ng ulo. At sa mga pag-aaral, it may effectively reduce yung duration and frequency ng migraine kahit sa mga bata. So pwede rin po siyang ipainom sa mga bata na 10 years old pataas. So ito pong ating essential C, 10 years old pataas, basta kaya ng uminom ng capsule, pwede pong painom. O kaya kung hindi man, pwede nyong i-open yung capsule, yung laman sa loob, i-mix nyo sa gatas. Pwede rin pong ganon. Now, nakakatulong din siya to prevent yung mga neurodegenerative diseases like Alzheimer's and Parkinson's disease. May mga ganyan pong study ang CoQ10. So it could slow down yung disease progression ng Alzheimer's and Parkinson's disease. Kaya nga sabi ko sa inyo, it's not just a simple formula na vitamin C, kundi ang effect niya is ang major effect is for cardiovascular diseases, pero it could help with other complaint like migraine, like Parkinson's and Alzheimer's. May mga recent research pa na pwede rin siyang makatulong sa fertility. Yan, dun sa mga
matagal bago mabuntis, pwede nyo pong itry kasi ang CoQ10 may help stop or even reverse the decline yung egg quantity and quality as you age. Mayroong iba na uminom, nagtataka sila, Dok, akala ko menopause na ako, bakit mens pa? Pero yun, dapat bantayan. Baka minsan akala nyo mens, yun pala may myoma na pumutok, kaya dinugo uli. So kailangan po yung regular consultation. Kaya nga lagi sa GC, lagi kong sinasabi na pakisend po ng ultrasound or kung ano man, o may mga test na gagawin. Kailangan po iyon. Ano? Kasi hindi po dapat na pakiramdaman lang pagka meron kang nararamdaman, hindi pwedeng pakiramdam nyo lang. Kailangan may mga test na gagawin para makita natin yung before and after, makita nyo kung gaano ka-effective itong ating mga product na under po ng Basta Natural. So ito sa mga pag-aaral, it could improve sperm activity and concentration. So it could boost yung fertility. Kaya dun sa mga wala pang anak, malay nyo. Ano, pero as long as nagme-mens, kasi baka maghangad kayo magkaanak kasing edad nyo na si Sarah. At saka baog pa, yung asawa ni Abraham. Ah, wala na yung sa ngayon, pero may mga pwedeng gawin. Ngayon, sa research din, it could help sa mga may cancer. By the way, yung Essential A na ipapamigay ko ay isa pong antioxidant na very helpful sa mga may cancer at saka sa mga medyo umiidad na. Doon sa mga umiinom, ang comment nila about Essential A, gumaganda yung kutis nila, bumabata ang itsura. At madami akong pasyente na kahit 70 years old na, hindi mo mahalata na 70. Yan ang sikreto Essential A. So yung promo natin, if you buy 2 bottles of Essential C and 2 bottles of Essential D, meron kayong isang bote ng Essential A na libre. So if you buy 10 bottles of C, nagpa-reserve kayo, just buy another 10 bottles of D, bibigyan ko kayo ng 5 bote ng Essential A. Libre po iyon. So, kahit po shipping cost, ako po magbabayad nun. Basta dito lang po sa Pilipinas. Yan. Ito sa research, balik tayo. CoQ10 was associated with higher risk of certain types of cancer. Breast cancer, prostate cancer, and lung cancer. Itong mga klase ng cancer, tumataas ang bilang. Alam nyo ba, ang Pampanga ang number 1 pagdating sa kaso ng breast cancer. At sa mga epidemiological studies, maaring sinasabi ng expert is dahil sa pagkain, kasi sa Pampanga, di ba, dyan yung malaking production ng tosino, ng longganisa, yung mga preservatives sa mga pagkain that we could trace back during Spanish time. So ganun katagal na, kaya kilalang kilala ang mga taga Pampanga sa pagluluto. Kaya lang, nakita natin yung involvement ng paggamit ng mga preservatives na yun yung nakita natin nagiging dahilan ng pagtaas ng kaso ng breast cancer. Pero bukod doon, ang isa pang nakikita natin, mababa yung intake ng iodine. Kaya mataas yung risk sa breast cancer. So kung merong may cancer, ang isang marerecommend ko bukod dito sa mga essentials na ito is iodine. So kailangan din po, and lalo na sa may breast cancer and prostate cancer. So ito yung product natin, Essential C Bioflavonoid Complex. So iba't ibang mga prutas ito na mayaman sa bioflavonoids and vitamin C. Yan, acerola, rose hips, sea buckthorn. Meron ako ditong, ito yung nabili ko. Ayan, kung mapapansin nyo, rose. Ito ay isang tsaa na nabili ko in Sengsu City na rose. So bumili ako. Pero isa kasi ito sa component ng ating Essential C. Kasi ang rose hips, yung mga rose plant flowers, mayaman din po siya sa vitamin C. Merong roselle na madami po niyan sa bukid nun, maganda pong source ng vitamin C. Saka yan, si buckthorn, Indian gooseberry, there are potent
bioflavonoids na makikita natin sa essential C. Tapos yung lysine, yung CoQ10, at saka yung zinc. Sabi ko, it's not just vitamin C, pero ito ay specifically for cardiovascular diseases and cancer. So, pang-complement siya sa may mga cardio problem and sa cancer. And i-quote ko lang si Dr. Linus Pauling na madalas gamitin ng mga nagpo-promote ng vitamin C na ang sinasabing Linus Pauling is the father of vitamin C. Yung mga nag-promote ng sodium ascorbate kinukot siya. Pero ang totoong vitamin C na sinasabi ni Dr. Linus Pauling is with lysine at tamang klase ng vitamin C. Ang quote niya, "Now I've got to the point where I think we can get almost complete control of cardiovascular disease, heart attack, and stroke. The proper use of vitamin C and lysine can prevent cardiovascular disease and even cure it." So meron pong research center siya kasama ni Dr. Matthias at na pinag-aralan nilang mabuti yung effect ng vitamin C, ng lysine at bioflavonoids. Na ito rin yung naging basis natin to formulate yung um, essential C natin. So, meron din akong naalala ko, may ni-request ako sa kanila dati sa research center ng books about cancer, about heart disease. May mga ilang kopya pa ako na from PDF, printin ko lang siya. Yan, dun sa mga pupuntahan kong seminars, pwede akong magbigay ng ilang kopya, magdadala po ako noon. Ano, kung magkikita tayo ng personal, siguro may mga 10 pa ako na naiwan na mga kopya. So maganda po yung basahin para maintindihan natin na iba yung alam natin ngayon tungkol sa hypertension, tungkol sa cardiovascular diseases, dun sa totoong nangyayari. Bakit nagkaroon ng ganyang sakit? So ito yung nilalayo natin, kaya na-formulate ko itong Essential C to help dun sa mga may cardiovascular problem. Alam ko yung mga side effects ng mga iniinom nyo, nahihina, yung katawan, nagpa-palpitate, may dry cough, di ba? Minsan nauubo kayo, wala. Dahil po yan sa cardiovascular problem, dahil sa mga maintenance. So ito po ay makakatulong para malesen yung komplikasyon, yung mga side effects ng mga iniinom. Isabay lang muna dun sa mga iniinom. Tapos mapapansin nyo na nag improve yung condition hanggang sa unti-unti nating tatanggalin yung inyong mga maintenance hanggang sa mawala. So ganun din sa Essential D, pinakamatagal 3 months dun sa mga laging insulin, natatanggal yung insulin. Basta regular na iniinom, ang nire-require ko lang sa Essential D, mas maganda yung effect kung araw-araw kakain kayo ng 1 serving of any talbos, any dahon. Kasi may mga minerals na nandun na mas magiging effective, mas makakatulong para mawala talaga yung insulin. Yan. That's end my presentation.